Magandang oras mga cart lover, mga kababayan. Belated Merry Christmas and have a very prosperous Year of the Fire Horse ngayon, mga kababayan. So meron tayong dito, gold-plated na figurine ng The Golden Horse. Akmang-akma sa ating episode ngayon ang luckiest zodiac of 2026. Ito ang ating tatalakayin kasi papasok na bukas ng madaling araw o bukas ng midnight ay New Year na. Kaya atin alamin ang mga masiswerteng zodiac sign. Anong animal sign ba kayo? Well, dito mag-umpisa tayo sa rabbit. Pang-sampo na luckiest zodiac animal symbol ng Chinese horoscope. Paniniwala man tayo o hindi sa Chinese horoscope ay parang aliwan lang, di ba? Parang aliw lang na atin lang panoorin kung totoo ba talaga na siswertehin tayo by next year kapag atin napanood ito. Okay, so ito courtesy video ni Grandmaster Lin Feng Xioi atin na panoorin ang 10 napakaswerteng zodiac animal symbols para sa taong 2026 Year of the Fire Horse. Narito ang video. Silent progress leads to steady fortune. Let's start with number 10, the rabbit. Now, don't let this ranking fool you. The rabbit might be at number 10, but their fortune in 2026 is nothing to dismiss. In fact, the rabbit has something that many other signs don't have this year: steady, reliable, and guaranteed progress. Terrifying lows, you're on the steady escalator moving upward. Don't underestimate the power of consistent progress. The tortoise beat the hare for a reason. Love and relationships for rabbits. In relationships, 2026 brings deeper emotional connections. Your love life might not be filled with dramatic gestures or grand romantic adventures, but it will be sincere, meaningful, and Okay, genuinely so fulfilling. ito nga, Now, alright, so you're ito nga building yung rabbit na kapamilya ng mga rodents. Ang rabbit ay ginagamit yan na simbolo ng playboy, di ba? Yung playboy, yung bunny, di ba? Kasi ang rabbit ay lover boy. Ang rabbit ay mahilig yan ng katipan, mahilig ng partner. Kaya kung ikaw ay isinilang sa taong rabbit ay gaganda ang iyong love life. Ewan ko lang kung gaganda. Ako naman ay rooster ako. Tingnan natin mamaya kung maano ba tong rooster. Itong medyo maswerte ba, okay? So punta na tayo sa pangalawang luckiest zodiac of 2026. So meron tayong dito goat yata itong pangalawa. Okay, atin panoorin muli. Yeah. Trust the process, stay consistent with your efforts, and by the end of the year, you'll be exactly where you need to be. Number 9, the goat sheep emotional intelligence becomes your fortune multiplier. Coming in at number 9, we have the goat, also known as the sheep. Now, the goat often gets misunderstood. People see them as overly sensitive, too emotional, or too gentle for this harsh world. But in 2026, those exact qualities that others might see as weaknesses become the goat's greatest strengths. The goat is deeply empathetic, emotionally intelligent, and incredibly caring. They feel things deeply, they notice the subtle shifts in energy around them, and they have an almost psychic ability to Okay, so understand kung what others need. itong mga goat In the or sheep, kung atin yan alaga, ay makikita natin na yung kanilang mata ay parang sa tao Kapag titingin sa'yo, parang merong isip. Kaya ito sinabi dito na empathetic nga. Merong empathy ang goat. Kasi may utak yan Makikita mo sa mata, ang goat ay parang tao kung titingin sa'yo. Napakabait ng goat na mga hayop, pero
Wala tayong magawa, kinakain pa rin eh. Eh ako kung may goat ako, hindi ko kakainin. Gawin ko siyang alaga kasi napakabait na hayop yan. Yan ay pangsiyam na pinakamaswerte sa zodiac animal symbol ngayong 2026. Punta tayo sa pangatlong maswerte maliban sa ano. Ito na tayo sa tigre. Talagang maswerte naman ang tigre palagi, no? Kasi sa Chinese zodiac, tiger at dragon palaging maswerte. Okay, ito. Kung kayo'y naisilang sa Year of the Tiger, ito ang para sa'yo. Atin panoorin. Number 8, we have the tiger. And let me tell you, tigers should be paying very close attention to this ranking. The tiger is naturally courageous, competitive, and born to lead. In the fire horse year, it's like someone poured Ayan, rocket so- fuel into an already powerful engine. Okay, so The parang ang tiger's energy in 20 parang sumakay ka na sa itong bullet train tapos nilagyan pa ng booster ang bullet train ay lalong bibilis. Kasi ang tiger ay ano yan eh. Kung sa tao pa yan ay mapusok. Yan ay adventurer. Sa kanyang kingdom siya ay hunter. So ibig sabihin kung negosyante yan ay pwedeng venturer, nagbe-venture. Kahit na medyo mapanganib na negosyo ay papasukin niya dahil tigre nga siya. Yan ang kanyang karakteristik. At kung kayo'y isinilang sa Year of the Tiger, ay malalaman mo or ang iyong personality ay talagang adventurous at mahilig sa venture at risk. Kung may adventure, mayroong risk yan eh. Ang maganda sa risk kung yan ay calculated risk. Na-calculate mo na kung logi ka ba sa negosyo o feasible ba ito. So yan ang ating number 7 or pangatlo. Ngayon punta tayo sa pang-apat natin. Ano bang hayop ang meron sa pang-apat? Uy, ito yung paborito natin . Ito yung aso. So ito, sa aso tayo . Pang-apat na maswerte. Number 7, we have the dog, and their story in 2026 is one of the most heartwarming in this entire ranking. Dogs are often the unsung heroes of the zodiac. They're loyal, dependable, hardworking and selfless. They're usually working behind the scenes, supporting others, fulfilling their duties without seeking recognition or Okay, so becomes a source of ang mga comfort and aso strength. ay talagang Single in dog. nature ng aso na magbabantay siya. So nasa gilid mo siya o nasa likod nakabantay sa'yo. O kung aalis ka ay nandyan pa rin siya binabantayan yung properties mo, yung pagmamayari, bahay mo. Kaya nga ang aso ay tinaguri ang the man's best friend. The man's best friend. Wala nang ibang best friend ang tao, ang lalaki kundi aso. Literally, kung mangangaso ka, best friend mo talaga ang aso kung pupunta ka sa bundok. Ako, 3 ang aso ko At tinuturing ko sila na kasama sa bahay talaga. Sabayan sa pagkain, mga aso ko sabay. Nasa tabi ng lamesa. At kung anong kinakain ko, yun na rin kinakain nila ng mga aso ko. Kaya the man's best friend. Maiiyak tuloy ako pag naalala ko yung mga namatay ko na mga aso. Nilason ng mga kapitbahay kasi kinakahol sila. The man's best friend. So kung kayo'y aso, megdat kung kayo'y isinilang sa taon ng aso ay maswerte kayo sa taon na ito ng Year of the Fire Horse. Punta tayo sa pang-5 na maswerte. Ano bang hayop tong pang-5 dito? Uy, ito. Ito yung paborito niyo Ito yung paborito niyo. Ito si Piggy Pig Atin panoorin 2026 is absolutely delightful.
The pig is naturally cheerful, Uy. generous, optimistic, and Cute, oh. socially magnetic. They spread joy wherever they go. They treat people with kindness, and they Ayan, maintain a so, positive outlook totoo even naman na during talaga ang challenging pig times. ay malambing yang pig eh. Ang problema sa pig mabaho kasi siya yung ihi niya masyadong mapanghi. Kaya ayaw natin sa baboy na gawing pet kasi mabaho siya. Pero sa ugali ay mabait talaga ang pig. Mabait yan. At kung nagugutom nga yan, kung tinitipid mo yan ng pagkain, sisigaw yan eh. Sasabihin niya, tihik, tihik. Yun yung tihik eh, tihik. Yung hindi masyadong nagbibigay ng pagkain. Mabait ang mga baboy. Ako nga may alaga noon na baboy, bininta ko na lang dahil ayaw kong kumain ng alaga ko. Kasi mabait ang mga baboy. Kaya nga ano ba yung cartoon, si Peppa Pig ba yun? Peppa Pig. Kaya nga sikat na na cartoon si Peppa Pig eh. Dahil cute ang mga baboy. Cute na cute oh. Kaya nga lang kinakain eh. So ito, maswerte kayo kahit baboy. Taon ng mga baboy ngayon. Okay, napaka-cute. Continue tayo. Anong susunod sa pig? Oy, ito. Ito yung taon ko eh, Year of the Rooster. O sa mga Year of the Rooster, makinig kayo dito kay The Grand Master Ping Soy Man. They plan carefully before acting, and they execute their strategies. They plan carefully before acting, and they execute their strategies with precision and discipline. In 2026, all of that intelligence and dedication explodes into tangible, impressive results. While others might get lucky by chance, roosters create their own luck through smart decisions and consistent effort. Their success isn't a fluke. It's the inevitable outcome of excellent preparation meeting favorable conditions. Why roosters thrive powerfully. Roosters have an exceptionally strong Okay, so career. ang mga rooster talaga, Star activated in naturally ay masipag 2026. yan. Kung nakita natin isang kahig, isang tuka di ba? Bawat kahig nila, pagkain yun. So magaling ang Mali kasi ang perception natin na isang kahig, isang tuka. Parang yan, ang perception natin ay napakahirap na tao dukha. Pero paano naman kung ang kinakahig ng rooster ay ginto? Kung ang kinakahig ng rooster, bawat kahig niya ay salapi ang lalabas, di ba? Bawat kahig niya sa lupa ay may ginto lalabas. O kaya mga barya, coins, na ginto pa rin. Mali tayo eh. Iba sa Chinese horoscope, iba rin ang ating paningin ng Pilipino sa mga manok. Kasi malas daw ang manok kasi isang kahig, isang tuka. Pero hindi ganun, ang manok ay napakasipag niyan. Umagang paggising pa lang niyan, di ba? Akay-akay niya yung kanyang mga sisiw. At kumakayod yung ina para sa sisiw eh. Ibig sabihin, ay na hayop yan. Itong magaling magdiskarte ng pagkain niya. Kung kumpara sa tao, magaling magdiskarte paghanap ng fortune or ng kayamanan. Kaya Year of the Rooster, pareho tayo diyan. Mga kababayan, swerte din palang rooster ngayon ha. At siya pang-apat na pinakamaswerte na hayop ngayong 2026. Punta na tayo sa top 3. So ano bang mga top 3 animals dito? Okay, so ito na. Ito yung silent silent assassin to eh. Ito. King in the shadows becomes their greatest advantage. While everyone else is making loud moves and bold declarations, the snake is silently positioning themselves for massive wins. By the time others realize what's happening, the snake has already secured the victory. Why snakes are powerfully fortunate. Okay, Snakes so have ang an mga extremely snake, strong ang intelligence mga lock serpente activated sa in Chinese mythology 2026. ay maswerte yan. Ang hari ng mga serpent ay ang dragon eh. Ang Chinese dragon kasi ay malaking snake na may pakpak. Iba naman yung American dragon. So lahat ng
parang dragon tingnan, maswerte yan. Kahit nga arwana, yung arwana na isda, parang ahas siya eh. Maswerte pa rin siya. Magpapatunay ako sa inyo niyan, noong nag-aral pa ako, college, kapag managinip ako ng malaking sawa, ay mayroong darating na malaking pera. Kahit na wala akong trabaho noon, magtaka ako, ano bang darating sa akin, wala naman akong trabaho. Yun pala, may bibili sa lupa namin, doon sa isla. Siyempre, malaking halaga yun. Kaya nga, nag-aaral pa ko noon, may laman na ang bangko ko eh. Kasi yung mga hati ko, binabangko ko. Okay, another na, naginip na naman ako. Pagkatapos kong mag-graduate sa college, na naginip na naman ako. Nung wala pa akong trabaho, naka-standby, sawa pa rin, napakalaki. Naku, binili na naman ang ano namin, house and lot talaga, binili. Merong bumili. Kaya pera na naman. Kaya diyan ko na nakikita na kapag ngayon hindi na ako na naginip ng saway, wala na talaga kahit bulati. Ibig sabihin wala akong pera ngayon. Wala akong pera. Mga kababayan, hindi na ako na naginip eh. Pero talagang totoo, sa atin kasi pamaniin sa Pilipino, kapag nanaginip ka ng ahas, meron daw traidor, hindi, mali yan. Sa Chinese mythology, kapag serpente ang napanaginipan mo, yan kasi ay pinsan ng mga dragon ang ahas. Maswerte yan. Lahat ng gumagapang na parang ahas sa Chinese mythology or Chinese horoscope, maswerte talaga yan. Maswerte yan. Pero kapag kubra ang napanaginipan nyo, hindi yun swerte. Tutukain ka eh. Tutuklawin ka. Yung sawa lang yung snake lang na gumagapang. Yung malaki talaga iba naman yung sa Pilipino natin, yung ano daw, managinip ka ng dumi mo, yung ebak mo, yung managinip ka daw maraming ebak, pera daw. Hindi naman ako na naginip ng ebak eh. Ewan ko lang sa iba kung pera ba talaga yan. Pero kapag serpente, ahas na malaki, lalo na kapag malaki talaga, para sa akin ay pera talaga yan na darating. Antayin nyo lang kapag naginip kayo niyan, pinakamatagal na 2 months, mayroong darating sa'yo na malaking pera hindi 1,000, kundi milyon ang lalabas kapag managinip ka ng sawa. Yung malaki talaga, sawa. Kaya nga ang mga inchik, di ba, nag-aalaga yan ng mga sawa na malalaki. Kasi swerte yan sa kanila eh. Okay, so patuloy tayo. Ano bang susunod dito sa ahas na to? Oh, ito. Ito ang ayaw natin. Napakakulit na hayop na to eh. Unggoy. O, sino bang unggoy diyan na sinilang sa taon ng unggoy? Napakaswerte ng taon ng mga naisilang sa taon ng unggoy. Ito, panoorin natin. And incredibly resourceful. They see possibilities where others see problems. They find opportunities. And incredibly resourceful. They see possibilities where others see problems. They find opportunities where others see obstacles. In the Fire Horse year, life becomes like a game to the monkey, and they're playing at the highest level. While other signs struggle with the intensity and rapid changes of 2026, the monkey thrives in this environment. They love the challenge. Totoo yan. They excel under pressure. Ang unggoy kasi and they always talagang seem to matalino land yan. on their feet, Meron no nga matter what kasabihan happens. na itong kasing talino man ang matsing ay maiisahan ka rin. Kasi matalino talaga ang matsing. Pero kahit anong talino ng matsing ay naiisahan siya eh. Ano bang parabola yun? May tanong pabula. Mayroong fable na ganun eh. Na naisahan ng ants yata eh. Ants ba yun o ibon? Naisahan nila ang matsing. Kasi genius talaga yung matsing at makulit yan. At mga kalikot-kalikot yan ha. Nagnanakaw pa yan ng mga kaldero. Mga bagay-bagay. Kahit cellphone yun, nanakawin yan, itatakbo eh. Talagang makulit ang matsing, pero matalino yan. Kaya nga sa Chinese horoscope, ay swerte ang matsing. At hindi lang yan ha, ang matsing ay isa sa mga Diyos ng mga inchik sa Chinese mythology. Diyos nila yan. Kasi reincarnation daw yan ng isa sa kanilang Diyos.
ang unggoy. Mga kababayan, kaya maswerte ang unggoy sa taon na ito. Patuloy tayo. Ano bang susunod sa unggoy, ha? Top 2 na yata tayo. So meron na lang 2 natira. Medyo mahaba-haba itong unggoy, ha. Mahaba-haba yung kwento sa kanya, oh. Okay, so ito na yung pinakamaswerte sa lahat. Kahit anong taon maswerte ito eh. Ito na yung pinakamaswerte sa lahat ng hayop sa Chinese mythology. Hulaan nyo mga kababayan, ano bang hayop ang Diyos-Diyosan ng mga inchik at napakaswerte para sa kanila? Ito yun, no? They inspire people effortlessly. They're destined for greatness, and in 2026, they inspire people effortlessly. They're destined for greatness, and in 2026, that destiny starts manifesting in undeniable ways. Completely. Your commitment is total, your passion is fierce, and your loyalty is absolute. The person who wins your heart this year is getting someone who will move mountains for them. Just make sure they're worthy of such devotion. Essential wisdom. Here's what dragons must remember. True leaders know how to be humble. Real power doesn't need to be flaunted or proven. Your authority in 2026 becomes even stronger when you lead with grace, treat people with respect, and use your influence to lift others up rather than put them down. Master this balance between power and humility, and 2026 Okay, doesn't so just yan nga. elevate you Kapag temporarily. ikaw ay It dragon, ikaw ay establishes you leader, as a leader people At willingly saka follow for humble years ka to kapag come. dragon ka. At ang dragon ay hindi nagpo-flaunt eh. Flaunting. Kung sabihin natin na flaunting, ay isipin na lang natin yung mga diskaya. Sila ay nagpo-flaunt ng kanilang kayamanan na ninakaw. Akala nila hindi malalaman eh. At sino bang nakadiskubre na, na, na ninakaw lang ng mga diskaya ang kayamanan nila? Well, unang nag-ano niyan eh. Sila Julius Babaw, yung unang nag-video niyan. Tapos pinalabas ni Julius Babaw sa kanyang programa yung mga luxury cars ni Diskaya. Doon nakita ng ating gobyerno na, uy, grabe ang yaman ng mga to ah. Doon nagumpisa kasi flaunting, nagpapabilib eh. Pinapakita, piniplex eh. Meron akong napanood sa Facebook na isang mayaman daw ay nandoon sa balkoni ng hotel, tinatapon yung mga perang papel sa mga tao sa baba, sa lobby. Kawawa yung mga tao, siyempre 1,000 eh. 1,000 ginaganon, no? Binilang ko mga ano yata, 20 ka 1,000, and then merong mga tag 100. Meron ding tag 200 pesos, 500 pesos. All in all, estimate ko noon, 50,000 tinapon niya eh. 50,000 mahigit. Yun ay flaunting. At hindi mo dapat gawin yung tinatapon mo ang pera, malas yan eh. Tapos sa baba yung mga tao ay nagka-catch sa pera na tinapon mo. Kung magbigay ka ngayong Pasko, ilagay mo sa mga envelopes, yung kulay pula, yung sa Chinese. Ibigay mo sa mga tao, wag yung itapon mo. Ang pera malas yan. Yung nagtatapon noon, 5 years from now, wala ng pera yun. Bankrupt na yun. Hindi ganun. Ang mga insik ay hindi nagtatapon ng pera na tinatapon sa mga tao. Binibigay yun, nilalagay sa sobre. Kasi ang pera ay dapat respetuhin. Merong espiritu yan eh. Para sa mga insik, ang pera ay nilalagay talaga yan ng wallet. Hindi yung nilalagay mo lang sa bulsa, kinukusot mo. Ang pera ay magagalit sa iyo kapag ganyan. Dapat ang pera ay inaalagaan, nilalagay sa magandang pitaka. At flat na flat siya doon. Yun ang gusto ng pera, at dadami ang pera mo kapag ganyan ka mag-alaga ng pera sa inyong wallet. Okay, tapusin na natin ang video. Number 1, the horse, the ultimate fortune champion of 2026, and now, the moment you've all been waiting for. Number 1, the horse, the ultimate fortune champion of 2026, and now, the moment you've all been waiting for. The number 1 most fortunate Chinese zodiac sign in 2026 is none other than the horse.
And this shouldn't surprise anyone who understands Chinese Okay, astrology, so, because sino bang 2026 is literally the sinilang sa year Year of of the Fire Horse Horse. dyan? Mga This is your year. kababayan, mga This is card your lover. time. Napakaswerte nyo. Kayo yung number 1 na maswerteng hayop sa Chinese zodiac symbols. Ang kabayo, literally ay mabilis yan. Tumatakbo yan. Sa karera, ang kabayo ang ginagamit. Ibig sabihin, kapag kikilos ka, kapag ikaw ay sinilang sa taon ng horse, kapag kikilos ka ay mabilis yan. At mabilis na darating at makuha mo ang swerte. Mabilis kang yayaman kasi kabayo ka eh, hindi ka pagong. Eh wala nga palang pagong dito no. Kabayo, fire horse. Kaya nga eh, meron tayong example dito eh. Mas grabe to, golden horse to eh. Kapag golden horse, mas grabe, doble-doble ang swerte. Eh, abangan na lang natin kailan kaya yung taon ng golden horse. Anyway, congratulations sa mga isinilang sa taon ng mga kabayo ng Year of the Fire Horse. Number 1 kayo na maswerte sa taon na ito. Alright, ako magpapaalam na. Maraming salamat. At again, belated Merry Christmas and have a very prosperous Year of the Fire Horse para sa lahat. Ako magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong. Hanggang sa muli, Happy New Year!